Ipinabangon sa ating nararamdaman na hirap at pasakit. Nasabi nga po sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nakaharap kayo sa mga iba-ibang pagsubok. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig na ng Panginoong Jesus ang sanlibutan. Amen po ba mga kapatid? So talagang ngayong oras na ito ay gusto ng Panginoong Diyos na maranasan natin. Nasa gitna ng matinding mga problema, kasakitan. Anong uri man ito mga kapatid? Physical illness, spiritual illness, mental illness, ay nakahanda po ang Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng kalakasan. Na tanging siya lamang po ang nagpapalakas sa atin. Kung kaya naririto po tayo ngayon mga kapatid. Alam po natin, iba-iba ang ating dinadala ngayong oras na ito. Iba-ibang mga pagsubok. Subalit, nagtagumpay po ang banal na Espiritu upang paalalahanan tayo sa kapanalan ng araw ng Sabat na ito. Happy Sabat po mga kapatid. Po, maraming salamat po sa pagtugon. At tayo ngayon ay dinala sa awitin Sir Pame na ating pagbulay-bulayan kung paano napagtagumpayan ng ating mga karakter dito sa Biblia. Yung mga pagsubok na tila baga walang kasagutan, pero dinala siya ng Panginoong Diyos upang mapagtagumpayan dito. Bago po tayo magpatuloy, ay samahan niyo muna po ako sa maikling panalangin. O mapagmahal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, hinihiling po namin, Ama, ang pagpapahayag po ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Lalong-lalo po sa nurture and discipleship na yung kaloob ngayong fourth Sabbath na ito. Na mapahalagan po namin, Ama, ang panawagan po at pagpapaalala ng Espiritu Santo na huwag po kaming susuko, Ama, sa gitna ng mga pagsubok na aming nararanasan. Bagtos patuloy na aming ipalaban ang katuwiran ng Panginoong Jesus sa aming pang-araw-araw na buhay. Muli, pinaanyayahan po namin ang iyong mga banal na anghel ang siyang maglingkod po sa amin sa oras na ito. Ito po aking dalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Kayo po mga kapatid, sino po yung walang problema ngayong oras na ito? Pakitaas po yung kamay. Meron po bang walang problema sa oras na ito? Walang nagtaas po, ano po? Alam po natin lahat tayo ay may problema. Subalit, dinadama natin ang kabanalan ng araw na ito na itinuturo tayo ng araw ng Sabat, una, sa ating dakilang tagapaglikha o dakilang lumikha, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikalawa po, ay itinuturo tayo ng araw ng Sabat na ito sa dakilang tagapagligtas natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ikatlo po, ay tinuturo tayo ng araw ng Sabat na ito sa humuhubog sa ating mga ugali. Yung nagsasanctify po sa ating karakter. Walang iba kundi ang ating Savior, our Lord Jesus Christ, sa pagpapaalala po ng Holy Spirit sa ating lahat. Ngayon po mga kapatid, noong araw ng Sabat po ay nasa Bicol po kami. Kung paano ginagamit din po ang mga kabataan doon sa banal na gawain ng Panginoon. At nasaksihan ko rin po ang pagtatapos ng Vacation Bible School na isinagawa ng ating mga kabataan. Kahit na may mga pagsubok tayong nararanasan, kung nakikita natin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, ay patuloy o masigasig na gumagawa sa mga programa ngayong Harvest 2025. Sino po ang natutuwa una? Ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ikalawa po, ang ating respected family, ang ating mga magulang.
Kaya, taus-puso po ang inyong abang lingkod na batiin ang ating mga kabataan sa patuloy nilang paglilingkod. Sa kanilang murang edad ay nagkakaroon po sila ng legacy sa atin upang magpatuloy din po sa pagsuporta at paglilingkod sa ating mga kabataan at sa ating lahat na naririto. At mamayang hapon po ay mga apo naman natin. Yung Adventurer Club at Pathfinder po, hanggang bukas po yun. Kaya wala dito si Sister Leia ay tinanggap niya ang kanyang apostolic mission. Nasa Terra Verde po sila ngayon at nagsusum online po sila upang maihanda yung mga apo namin doon sa lugar na yun. At ngayong araw din po mga kapatid, 4:30 in the morning, sa pangunguna po ni Pastor Andre Trujillo, doon sa Rise and Pray program niya, ay nandoon sila sa Lukban, Quezon. First convention po ng SLPUN, ASI, first convention doon sa Lukban, Quezon. Hearing po ba mga kapatid? Walang kapatulan, ano po, sunod-sunod yung programa. Pero hindi nagpapahinga ang ating mga kapatiran at ating mga butihing pastor. Ito ba mga kapatid ay hindi pa po ba sapat na tayo'y sa gitna ng ating mga dinadalang mga kasakitan ay nakatayo po tayo, matatag na nakatayo, sapagkat alam po natin mapagtatagumpayan din po natin yun. Sapagkat nagtagumpay na po ang ating sinusundan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Panalo na po ang Panginoong Yesus. Panalo na mga kapatid ang ating sinusundan. Mananalo din tayo sa labanan ito between the battle of evil and good. Alam niyo po mga kapatid, isang personal testimony ito. Noong Webes ng gabi, kung hindi po ako nagkakamali, brother dito, Thursday night, nandun kami sa Panganiban Family. Sinuportahan po namin yung women's ministry visitation sa ating kapatid na Sister Sel Panganiban. Kumbaga sa huwag na tayong magpatumpik-tumpik mga kapatid. Idiin natin ang ating kapatid na ito na masigasig na nangunguna sa mga kababaihan. Na-bless po kami mga kapatid. Bakit po? Nandun din po si Pastor Liza. Kasi itong kapatid na dinalaw namin, imbis na kami ang magbigay ng encouragement, kami pa po ang binigyan niya ng encouragement. Malalim at matatag ang pananampalataya ng ating kapatid na ito. Nang sabi na lamang po namin, Sister Sel, hihintayin namin ang inyong pagaling na ipagkakaloob ng Panginoong Diyos sa inyo. Ito yung very strong personal testimony na inaantabayanan natin dito sa Gabriel Company. Ang lubusang pagaling ni Sister. Amen po ba mga kapatid? Mukhang mahina yung amen ha. Mukhang basahin ko na lang yung nangyari kay Job. Ano po yung nangyari kay Job? Matindi po ang iginawad na pagsubok kay Job. Sino po ang sumubok mga kapatid? Ang Panginoon ba o yung kaaway? Amen. So maliwanag po mga kapatid, sa gitna ng pagsubok ay hindi nanggagaling sa Panginoon ang kasakitan. Wala sa plano ng Panginoong Diyos na saktan tayo mga kapatid. Lagi natin yung memory verse natin sa Jeremiah 29:11. Ano po ang sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plan I have for you, declares the Lord, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you hope and a future. Meron pa kasakitan mga kapatid sa plano ng Panginoon? Wala. Pero ang sabi,
ni Satan sa kanya bago saktan si Job. Sabi ni Satanas, nakikita ko yung alagad mong ito. Napakatyaga, napakamatilisin, napaka-faithful. Maaari ko ba siyang subukin? Ano sabi ng Panginoon? Pinayagan siya. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin mo na ang lahat sa Kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Ano po? Take note. Gawin mo na sa Kanyang lahat, huwag mo lang siyang papatayin. Anong ginawa? Okay. Sinunog ang kanyang kamali, pinatay ang kanyang mga anak, ang natira na lang yung kanyang asawa. Ano po ginawa ng kanyang asawa? Tinulungan ba si Job? Sinuportahan? Iniwan si Job. At sinasabi pa ng kanyang asawa, oh, akala ko pa ililigtas ka ng Panginoon mo na sinasambang na. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin niya pinapagaling sa inyong kasakitan? Ikalawa, yung tatlong kaibigan niya. Mga kaibigan niya, dumalaw sa kanya. Anong ginawa? Ganun din ang sinabi. Sina-challenge si Job. Bakit? Bakit ka pinabayaan ng iyong Panginoong Diyos na iyong sinasamba? Anong sinabi ni Job, mga kapatid? Paano niya napagtagumpayan? Nabigyan siya ng kasakitan ng Panginoon. Sinugatan ng kanyang buong katawan. Hindi na siya makatulog, mga kapatid. Hindi alam ni Job kung paano ang posisyon upang makatulog siya. Ano ang sekreto ni Job sa pagtatagumpay, mga kapatid? Hindi na sekreto ito, mga kapatid. Nakatala na ito sa Biblia. Buksan natin, mga kapatid, ang aklat ni Job sa 23 verse 10 to 12. Ito po, mga kapatid, ang sabi po sa aklat ng Job, Kapitulo 23, talatang 10 hanggang 12 po. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang sinubok, ay lalabas akong parang ginto. Ano po sabi ni Job? Lalabas siya na parang ginto. Eh yung bakal, mga kapatid, pag ginawang ginto, anong ginagawa? Sinusunog, ano po? Hanggang sa makuha yung ginto at yung karat, yung kalidad, yung 24 karat of gold. Naalala ko po nung nasa Saudi Arabia po ako, may talagang pagandahan yung kwintas doon. 24 karat na kumikinan talaga, mga kapatid. Ganun pala tayo. Kaya pala pinapahintulutan ng Panginoong Diyos ang mga pagsubok ay dahil upang makita, malantad sa ating katauhan ang karakter po ng Panginoong Jesus. Christ-like character, mga kapatid. Bakit po, mga kapatid? Kailangan po na malantad ang ugali ng Panginoong Jesus sa ating mga katauhan. Di ba po, may dalawang grupo ng Adventista ngayon? Isang Seventh-day Adventist at ikalawa, Seventh-day Adventist Christian. Sa atin na po yun, kung saan natin ilalagay yung ating sarili. Ano po pinakamaganda kapag tayo ay nakikibahagi sa pananagawain ng Panginoon? Yung makita yung kababaang loob at maamong pag-uugali ng ating mga Bible interests. Higit sa lahat, ng ating pamilya, ng ating mga asawa, ng ating mga magulang, ng ating mga anak. Higit pa sa payo yun, mga kapatid, yung spiritual influence na nagmumula po sa loob ng pamilya. Hindi lamang mga magulang, kundi mga kabataan din.
nagiging blessing sila sa family, sa kanilang ama't ina. Yung liwanag na nagmumula sa Panginoon ay nakikita din sa kanilang buhay. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, sa 11, lubos na sumunod sa kanyang mga hakbang ang mga paa ko. Ang kanyang landas ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Yan, naunawaan ni Job, ano po? Nung sinubok sa, ito yung sinasabi niya. Bagamat siya'y hirap na hirap, ay pinagtatapat pa rin niya sa Panginoong Diyos na hindi siya lumakad ng hindi naayon sa Panginoon. Lalo siyang naranasan niya na lumakad o patuloy na sumunod sa kanyang dakilang tagapagligtas. Noong time ba ni Job ay nandun ang Panginoong Jesus? Wala pa po. Hindi pa po nag-i-incarnate ang Panginoon. Hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon. Pero nakikita niya mga kapatid. Nararanasan ni Job ang patuloy na pakikipag-usap sa kanya. Na kung babalikan natin yung sinabi niya sa Job 19 verse 25. Ito po yung PowerPoint natin mga kapatid, yung Biblia. 19:25 ng Job. Ang sabi, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya ay tatayo sa lupa. Oh, galing ano po mga kapatid, yung pag-uugali ni Job. Sa gitna ng pagsubok, ang sabi niya, and I know my Redeemer's live, and at the end, He will stand upon the earth. Ganon din kaya tayo ngayon mga kapatid. Katulad ni Job na hindi na natin nakikita ng hayagan ng Panginoong Jesus. Pero sinasabi natin, malalagpasan ko ito. Sapagkat meron nagpapalakas sa akin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sino po nagpapalakas sa atin mga kapatid? Ang Panginoong Jesus. Sino po yung malakas na dito, hindi na kailangan ng Panginoong Jesus? Lahat tayo mga kapatid ay mahihina. Kaya naririto lagi tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay dahil gusto natin na patuloy na maranasan at tanggapin ang kanyang walang hanggang biyaya. The grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Diyos ay nagkakaroon tayo ng lakas. Wala tayong dapat ipagmalaki mga kapatid. Na kaya ko ito, malakas ako. Kahit na wala ang Panginoon, kakayanin ko ito. No. Hindi tayo magtatagumpay mga kapatid. Panandalian lamang yun. Baka minsan may sasabihin, may tatabi sa atin, hoy, gising. Hindi tama yung sinasabi. Mahihina tayo mga kapatid. Ngayon, napagtagumpayan ba ni Job? Ang sabi rito sa Job 23, kung papasahin natin sa 12, ako ay hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Saan po pinagyaman ni Job? Sa kanyang isipan. Laging nakikipag-usap si Job sa Panginoon. Papaano po mga kapatid? Sa pananalangin. Pananalangin na pagkalooban siya na kalakasan upang mapagtagumpayan niya ang kanyang mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo mga kapatid, walang accepted dito. Hindi po tayo tinuturuan ng Adventista del Sétimo Día na kapag umanib ka sa iglesyang ito, ay exempted ka na sa pagsubok. Walang ganun mga kapatid. Bagkus, inihahanda po ang bawat isa sa atin na mapaghandaan po natin kung sakaling dumating iyon. Na sana dalangin natin
ay huwag na tayong subukin. Pero kung dumating man iyon, in advance ka agad ang Panginoon. Nakahanda po kaagad ang kanyang bayan upang harapin ang matinding pagsubok na ito. Bunga po ng ating buhay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano po yung mga pagsubok, mga kapatid? Nabanggit kanina, yung physical illness, ano po? Yung pagkakasakit. Nasabi nga po, praise God, ano? Sa isang chemotherapy lang kay Sister Cell, ay naranasan niya na kaginhawaan. Lumiit na ang kanyang bukol. Naagapan po, stage 3 lang po ang kanyang cancer. Mahirap pagka stage 4. Pero stage 3 po. Hindi po pumayag siya na maoperahan, nag-undergo siya ng advanced chemo. Kaya ang sabi namin sa kanya, kahit ang harap-harapan ito mga kapatid, sapagkat walang sinisino ang salita ng Panginoong Diyos. Hayat ulihin, impromptu harapan, na sasabihin ko natin sa kanya na kung gaano kabuti ng Panginoong Diyos, kung paano dinilig ang ating panalangin sa kanya, mga kapatid. Kaya po, napakahalaga ng panalangin natin. Kita nyo, stage 3. Lymphoma cancer. Cancer of the lymph node. Sino po mga survivor dito sa cancer? Meron po ba dito? Si Josie. Ha? Si Josie. Adrian. Ayun, wala dito ano? Wala siyang. Wala. Sayang ano. Pero ikukwento ko na lang yung nanay ko. Nagkaroon po siya ng ovarian cancer. Nag-undergo rin siya ng chemotherapy. At ngayon po, survivor siya. At the age of 85 years old pa, naglalakad pa nga. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Pag dinadalaw ko si mamay ngayon, malakas pa. Nakakapaglakad pa. Kaya lang, ang sinasabi niya, malabo yung kanyang paningin. Pero pag nilalabas ako na ng pera, ito may nakikita niyo pa, oo naman. Sabay kurot sa tagiliran ko. Kaya mga kapatid, ito lamang yung katotohanan na hintayin natin ang lubusang pagaling sa Church. Siya ang magiging living legacy kung gaano katapat at kabuti ng Panginoong Diyos sa atin. Sabi nga sa po ni Brother Peter, paano po ang mga sa nurturing natin, paano po ang dapat natin gawin? Meron palang correction si Dr. Adi Tangina. Ano po yung Dr. Adi? yung sa Jeremiah 17 verse 10. Ito po ang sabi. Ulitin natin yung binasa ni Brother Peter kanina. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Ano po mga kapatid? Sino yung divine searcher natin of our heart and mind? Ang Panginoong Diyos. Nababasa niya yung ating mga iniisip. Ang sabi, upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad. Ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. So, meron palang nakakabasa ng ating isipan mga kapatid. God is all-knowing. Bago pa tayo magsalita, bago pa tayo kumilos, ay alam ng Panginoong Diyos kung ano ang ating iniisip. Ano po? Sino po yung sanay rito na, marumi yan. Hindi dapat kainin yan. Yun, dapat kainin natin yung malinis. Sino po yung sanay sa ganang mga salita? Sa pag-iisip natin, sinasanay din po ba natin kung ano ang pumapasok sa ating isipan? Na tanging ang Panginoong Diyos lang ang nakakabasa. Palagay ko, tinuturuan lang tayo ng Panginoong Diyos. Na maging malinis ang ating isipan. Tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na maging totoo
ang ating pakikibahagi sa kanyang pananagawain. Maging katotohanan. Katulad ng pagka umaawit tayo, nakikita ba natin sa buhay natin yung inaawit natin? Pag nagsasalita tayo, nangangaral tayo, nakikita ba ng pamilya natin yung pinangangaral natin? Pag nagpe-pray tayo, nakikita pa ng Panginoong Diyos yung ating panalangin sa ating katauhan. Sa bahaging ito mga kapatid, ay gusto ng Panginoon na maging tapat tayo sa Kanya. Inside and outside mga kapatid. Kung gusto nating maranasan ang pananagumpay po ni Job at ng iba pa nating mga patriarko. Baka mamaya pagalitan lang kayo, ayaw nyo na mag-church. Nandun pa rin yung pusong mamuot. Yung matampuhin. Sino po nalulungkot doon? Ang Panginoong Jesus. Kasi parang hindi tayo nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Ano po ang bunga ng banal na Espiritu mga kapatid? Hindi mga bunga, no? Bunga ng banal na Espiritu. Love. Love ang bunga. Pag-ibig. Pagka may pag-ibig mga kapatid, ano po makikita natin sa paligid? Hindi na black and white, colorful. Nakikita natin yung mga iba't ibang kulay ng bulaklak sa ating paligid. Na-appreciate natin. Hindi mga tinik, hindi mga masasamang damo, kundi kung gaano kabuti ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Gusto nyo pa na mamuhay na walang pag-ibig? Anong ginagawa ng kaaway? Pinapalit sa pag-ibig? Stress. Ibig na pag-ibig, stress. Bakit po? Kasi may problema na tayo. Pilit natin hindi ibinibigay sa Panginoon. Pilit natin ninanamnam yung sakit na dinadala natin. Hindi tayo natututong tanggihan ang ating sarili. Tanggihan ang sariling ating nararamdaman. Kailangang matutunan natin kung paano tinanggihan ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili. Nung binugbog siya, nabayubay siya sa krus, nilatig ko siya, pinutungan siya ng koronang may tinik, ipinako siya sa krus, binustasan ang kanyang kamay at mga paa, tinuhog pa ang kanyang tagiliran. Meron pa bang kulang na dapat gawin ng Panginoong Jesus sa atin upang mabago, upang matuto tayong tanggihan ang ating mga sarili? Meron pa po ba, mga kapatid? Meron pa bang kulang upang gawin sa atin ng Panginoong Jesus ngayong panahon na ito? Meron pa po? Palagay ko masasabi natin, more than enough na ang ginawa ng Panginoong Jesus upang matuto rin tayo na tanggihan ang ating mga nararamdaman at ibigay sa Panginoong Jesus kung anumang problema meron tayo. Ang gusto lang ng Panginoon, ng banal na Espiritu, kapag may problema tayo, ibigay kaagad natin sa Panginoon. Panginoon, ibinibigay ko na po ito sa inyo sapagkat hindi po ko kaya ito. Sino pong mayroong pag-ugaling gano'n? Pronto kaagad, naharap siya sa problema. Ang sinabi niya, ibig na mag-isip siya kung ilang beses, ibinigay niya kaagad sa Panginoon. Sino yung naging hawaan? Sino yung naging kalmado kaagad? Sino yung natutuwa? At sino yung nalulungkot? Kapag gano'n yung ugali natin. Anong susunod sa love? Joy. Ano namang ginawa ng, sino po yung joyful dito lagi? Kahit na may problema, nakangiti pa rin. Yung ngiting yung ngiting abot tenga. Yun. Amen. Keep up the faith forward. Yun yung maganda. Kahit na konting salita lang, pero always smile naman lagi.
Kaya talagang mapapaibig ka, doon sa umingitin lagi ka. Gustong-gusto yon. No, mga kababaihan, kalalakihan, lalo na ng mga magulang, kahit na nahihirapan yung anak, may problema. Opo, nanay. Ang ganda, no? Ang galing. Anong ginagawa na mo ng kaawan? Anong kapalit? Anxiety. Ganon yung kaawan. Kaya anong susunod sa bunga ng banal na Espiritu? Peace. Ano to? Love, joy, and peace. Sino po yung may peace of mind lagi ngayon dito? Kahit na may problema. Amen? Yan, Sister Rhea, no? Kaya talaga hindi mo makita na may problema to. Laging all smile. At yung si AJ at iba pang mga kapatiran na naririto. Hindi na ako mag-mention, baka may magselo. Lahat kayo, mga kapatid, mga kabataan, ay napakahalaga sa aming mga matatanda. Kami ay mga senior na, pero masaya kami kapag ang nakikita namin ng mga kabataan. Dati nasa likuran, ngayon nasa harapan na. At alam po namin na kayo ang susunod na magpapatuloy nitong Gabriel Church na baka sa panahon nyo. Ngayon, company pa lang, this year, in God willing po, ay magiging church na po. Ito lamang pong tatlong ito, ay palagay ko ay sapat na po, ano po mga kapatid. Ano una? Love, joy, and peace. Anong ginagawa naman ng kaaway? Stress, anxiety, and depression. Yun yung mahirap, ano po. Pagka na-depress na, anong susunod nun? Hindi niya na alam ang ginagawa niya. Minsan, katulad nung nangyari sa mag-iina, isang mahal na ina, na pinatay yung kanyang tatlong anak. Dahil, na-depress na po siya. Na sana wag naman pong mangyari sa atin. Dahil sa ginawang hindi maganda ng kanyang asawa. Nakakalungkot mga kapatid, tinitingnan ko yung mga bata roon. Very healthy, na masayahin ng mga bata, hindi nila alam na hanggang doon na lang sila. Gusto ng Panginoon mga kapatid, na sa ating programa ngayon, Nurture and Discipleship, ay lalong lumago tayo sa ating spiritual na kalagayan. Ano nangyari kay Job? Ibinalik. Nasabi nga po dito, kung babasahin natin. Gusto ko pong basahin yung pag-uugali ni Job. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Napagtagumpayan niya. At ano pang nangyari sa Job 42 verse 4 and 5. (42:4 and 5). Ang sabi, makinig ka at magsasalita ako. Tatanungin kita at sa akin ay ipahayag mo. Narinig kita sa pakikinig ng tenga, ngunit ngayon ay nakikita ka ng aking mata. Oh, imagine mga kapatid, ano po? Sa pananalangin ni Job, nakita niya ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Diyos. No, ang galing ano? Hindi pa siya nag-i-incarnate, hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoong Jesus, nakita na ni Job. Dahil sa kanyang patuloy na pananalangin at pakikipag-usap at pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Ano ba yung gano'n din nangyari kay Apostol Pablo, ano po? Ang natatandaan ko sa 2 Corinthians 12 verse 2, kung bubuksan po natin. Sa ikalawang Korinto, chapter 12 verse 2. Sandali na lamang po mga kapatid, ano po? 12 verse 2. Gusto ko lamang pong basahin itong 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Ayan. Ang sabi po rito, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ang 14 na taon ang nakakaraan. Dinala sa ikatlong langit, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Amen po ba mga kapatid? Totoo. Makatotohanan po ang sinasabi ng Biblia. Nakita ni Job
ang Panginoong Jesus. Na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang nakakita sa Diyos Ama. Walang nakakita sa Diyos Ama, ang Panginoong Jesus lamang. Sa John 1:16 at John 6:46, tanging ang buktong na anak lamang ang nakakita sa Diyos Ama. Pero purihin po ang Panginoong Diyos, pinahintulutan niya na makita ni Job ang Panginoong Jesus nung hindi pa nag-i-incarnate. Meron din po tayong pag-asa na sa gitna ng ating pagsubok, sa ating matinding pananalangin, ay makikita natin ang Panginoong Jesus na nagsasabi, "Anak, pabayaan mo ako. Hintayin mo ang kagalingan na ipagkakaloob ko sa iyo. Patuloy ka lang manampalataya sa akin. Patuloy ka lang manalangin. At gawin mo ang naaayon sa banal na kalooban ng Panginoon." Anong sabi? Magtiis, magtiyaga, at maghintay lamang po tayo sa providence na ipagkakaloob sa ating lahat ng Panginoon. Never tayong pinabayaan ng Panginoon. Kaya sa pagtatapos po mga kapatid, nalalaman po natin na sa gitna ng pagsubok ay meron tayong divine counselor, divine healer, and the searcher of our heart. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang ninanais lamang po ng Banal na Espiritu ay lagi tayong pinaalalahanan na sa gitna ng pagsubok ay ibalabal natin ang katwiran ng Panginoong Jesus sa ating pag-iisa. At may katiyakan po tayo sa kagalingan at magandang solusyon na ipagkakaloob sa atin ng ating divine counselor. Nakahanda po ba tayo mga kapatid? O nakahanda na tayo pagsaluhan ang patlak natin? Kaya mga kapatid, nasabi nga po sa Galatians 6:9, sa gitna ng pagsubok, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya, mga kapatid, sa 2025 na ito, ay dami natin na lalo makapag-ani tayo sa Harvest 2025. And happy Sabbath, and God bless us all.